Ayan, nagtanggal tayo ng pintura doon sa isang horn natin. Ay, imbudo pala to. Sorry. Ayan. Paggawa tayo ng mga imbudo. Ayan. Ipapamachine shop natin yung mga imbudo. Paligyan natin ng ganon. Hanggang labas. Then, papapantay natin bilog. Pati yung flange. Niligyan lang ng masilya, pero papapantay na lang natin pati ito. Maganda naman, oh. Nagtetest tayo sa isang araw ng compression driver na matino, yung Vital Pro, made in Italy. Then ipapakita natin yung ginagawa nilang pag-testing na 6 dB per octave. Ang tawag doon 6 dB per octave, yung capacitor lang ang harang ng compression driver, at yung ilaw protection. Ngayon, testingin din natin yung 12 dB per octave. Yung 12 dB per octave, merong combination ng capacitor at inductor. Mas safe din yon kaysa 6 dB. Yung 6 dB kung mga 50 watt na amplifier, kaya pa yon, 100 watt. Pero minsan pinapasok pa rin ng bus yun, kaya yung mismong diaphragm or yung coil nasusunog. Kasi kung capacitor lang ang harang, hindi efficient yung pagpigil dun sa ibang mga frequency na papasok dun sa compression driver. Ngayon, pang pro, pinaka-safe 18 dB tsaka 24 dB per octave. Yon, combination ng capacitor, inductor, capacitor. At yung 24 dB naman, capacitor, inductor, capacitor, inductor. May calculation yan. Lahat yan meron. Hindi po pwedeng basta nilagyan mo ng capacitor, pwede na. Ang pagbabagay nung mga capacitor, may frequency na katapat yan, tsaka dapat hindi butas dun sa kasunod na frequency. Halimbawa, tweeter, siyempre mababa dyan, mid na frequency. Pwede mo bang nasa 1.5 kilohertz ka, bigla mong lalagyan lang ng capacitor na 2.2, o di pagpalagay mo ng 7,000 kilohertz yun o 9,000 kilohertz, di butas yung pagitan ng 1.5 tsaka 9,000. Kakalansing yan, tutunog yan kakanta yan tutugtog yan, didisco yan. Pero butas, dadaanin mo sa lakas, dadaanin mo sa mid, dadaanin mo sa high, sa karga ng equalizer, magagamot mo ng konti pero hindi eksakto. Hindi katulad nung pagkatama ang active, ang passive crossover mo, yung mga cut-off may bibigay mo ng tama, hindi butas. Maganda magiging tunog. Ayan. Yung mga valve protection lang ng coil yan, pero hindi lang, malaking tulong sa coil yan. Kaya pinaka-importante talaga yung mga capacitor, inductor. Yung capacitor, kailangan mas maganda niyan, yung polypropylene. Magkakaiba ng tunog yan yung polyester type na capacitor,
meron yan sa Lazada at Shopee. So, itetest natin yan. Tsaka isa pa, hindi porke pangit sa'yo, hindi na maganda sa iba. Sa'yo. Sa tenga mo? Imposible yun. Dapat yan i-test. Tsaka comparison. Kaya nga nagkakaroon minsan ng stereo competition eh. Minsan kahit naka JBL ka pa tatalunin ka lang ng local eh. Naka Alte ka pa, tatalunin ka lang ng local eh. Alam mo kung bakit? Yung matching material, preamp, amplifier, pihit. Importante, pihit. Magaling magtimpla. Hindi porke pinakamaganda yung capacitor na nilagay mo, pinakamaganda yung tunog sa'yo. Diyan ka nagkakamali. Experience ko na yan. Lumalaban ako ng stereo competition. Local ang gamit ko. Crown pa. Tinalo lang yung JBL. May mga naka-EB pa. Tinalo lang yung naka-EB. So, ganun talaga. Kailangan, bukod doon sa may speaker ka, may amplifier ka, dapat may tenga ka, may skills ka pagpihit. Yun ang sinasabi ko. Pero isang araw mag-aano tayo, mag-test tayo. Ay, may mga embodong pinagawa ko oh. Isali na ng gas, isali na ng soft drinks, yan, embodo. 1 inch.